Maymay 3000! Ang next step sa human and android evolution. Updated with super speed, super strength, 1 million times faster brain processing. 1,500,601. At marami bang ibang features sa pamamagitan ng technology at evolution. Lahat ay kaya nating magawa. Kaya ano pang hinihintay nyo? Get your Android evolution now. Sarap talaga mag-exercise! Stretching. Grabe. Napagod ako dun. Uy! Mga BFF! Kumusta kayo? Kakatapos ko lang mag-stretching at sobrang thankful ako kasi naigagalaw ko na ng maayos ang aking muscles. Look at that. Yes. Pero, BFFs, alam niyo ba, ang amazing ng katawan natin, no? Kasi lahat ng parts may function. Paano kaya ito nagsimula? Alam ko na, BFFs! This calls for an eco-adventure! BFFs! Say hi to my brand new and upgraded Echo tablet! Wow! Ang ganda mga BFF, no? Alam niyo ba, nabili ko ito gamit ang ipon ko. Dito natin sisimulan ang ating discussion tungkol sa evolution. Mga BFF, ang evolution ay ang pagbabago sa itsura, forma ng katawan at uri ng species. Ito ay mapapansin lang natin sa paglipas ng mahabang panahon. Evolution at heredity ang rason kung bakit ganito ang itsura natin at kung bakit ang mga species at organism ay iba't iba ang anyo, laki at uri. Kaso, maski ako nalilito mga BFF. Pero don't worry, alam kong hindi masyadong madali ang topic natin ngayon. Kaya mukhang kailangan na talaga nating tawagan ang kuya nating explorer. Walang iba kundi si Kuya Elijah! Dali! Hi, Ate Maymay! Napatawag ka? Hello, Kuya Elijah! Ay, wow naman! Ibang-iba ka ngayon ah! Grabe ka naman, Ate Maymay. Teka, Kuya Elijah, nasa cave ka ba? Naghahanap ka ba ulit ng fossils? Oo, Ate Maymay. At ayon sa aking research at sa mga nakatira dito, may napansin daw sila mga kakaibang bato na maaaring may kahalong fossil. Wow! Ang galing mo talaga, Kuya Elijah. Sana makahanap ko ulit ng mga fossil dyan. Salamat sa support, Ate Maymay. Sana nga may matagpuan tayo dito para mas marami tayong malaman tungkol sa ating genetics. Genetics? Related ba ito sa evolution, Kuya Elijah? Yan kasi pinag-uusapan namin ng mga BFF natin ngayon. Saktong-sakto ang tanong mo, Ate Maymay, dahil related ang mga ito sa isa't isa. Ang genetics ay ang pag-aaral ng ating genes at ang mga pamanang katangian at pagkakaiba-iba ng mga organismo. Ito ay related sa evolution dahil dito natin nakikita ang mga pagbabago ng mga tao sa paglipas ng mahabang panahon. Nangyayari ang mga pagbabagong ito dahil sa kakayahan nating mag-adapt sa ating kapaligiran.
at sa takbo ng panahon kung kailan tayo nabubuhay. Wow! Mas nalinawan na ako ngayon, Kuya Elijah. Kayo rin ba, mga BFF? Ang pagkakadiscovery pala sa mga fossil ay malaki talagang tulong para malaman natin kung saan tayo nagmula. Tama ka dyan, Ate Maymay. Karamihan sa mga fossil ay matatagpuan na sa mga kuweba at bundok dahil sa tagal na ng panahon na nakalipas mula nang sila ay madikit dito. Kaya dapat maging maingat ang mga eksperto sa pagkuha o paghukay ng mga ito. May mga plant fossil din na natagpuan ng mga eksperto. Tulad ng Proterocladus antiquus na isang seaweed. Natagpuan ito sa northern China. Dito naman sa ating bansa ay may mga living fossils na kung tawagin ay cone-bearing plants. Ang mga ito ang pinakamatandang seed-bearing plants sa buong mundo. Ay, alam ko yan, Kuya Elijah! Alam niyo ba, BFFs? Nabasa ko rin na yan ang pinakamatandang fossil among green plants. Dito naman kaya sa bansa natin, may sikat kaya na fossil din? Siyempre meron, Ate Maymay. May nadiskubring mga fossil na buto at ngipin na mula sa isang human-like species. Ito ay tinawag na Homo luzonensis. Kaya ito tinawag na Homo luzonensis dahil natagpuan ito sa island ng Luzon, sa Callao Cave sa Cagayan. Ang Homo luzonensis ay kabilang sa species na pinaniniwalaan bilang mga kauna-unahang tao at pinanggalingan ng mga Homo sapiens o tayong humans. Isa yan sa mga naging malaking discovery dito sa ating bansa, Ate Maymay at BFFs. At syempre, hindi pa rin tayo tumitigil sa paghahanap ng iba pang fossils dito sa ating bansa na maaaring may malaking impact sa history ng ating evolution. Wow, Kuya Elijah! Support! Pero, may question lang po ako ulit. May mga evidence po ba na nangyayari talaga ang evolution? Great question, Ate Maymay. Isa sa pinakamalaking evidence ng evolution ay ang genetics. Kung mapapansin nyo, ang itsura at kaugalian ng ating mga ninuno ay ibang-iba na sa kung anong meron tayo ngayon. Para mas maintindihan pa natin ito, samahan niyo ako sa aking Eco Investigation. Tara! Ate Maymay at BFFs, ang tawag sa pag-aaral ng pagkakapareho at pagkakaiba sa structure ng genes at ng katawan ng mga species ay comparative anatomy. Ginagawa ang pag-aaral na ito para mas maintindihan ang structure ng katawan ng mga species. Ito ay upang maunawaan ang mga adaptive na pagbabagong naranasan nila sa kanilang evolution. Ang homologous structure ay ang mga structure na magkakatulad sa mga species na related sa isa't isa dahil minana nila ito sa parehong ninuno. Ang mga structure na ito ay maaaring may pare-parehong function or wala. Halimbawa, ang mga kamay ng mga unggoy at tao. Ang analogous structure naman ay ang mga structure na magkakatulad sa mga species na hindi related sa isa't isa. Ang mga structure na ito ay nag-evolve para gawin ang isang function, tulad ng pakpak ng mga panike at ng mga ibon. Pero alam nyo, Ate Maymay at BFFs, meron pang isang uri ng structure sa pag-aaral ng evolution, ang vestigial structure. Ito naman ay tumutukoy sa mga parte ng katawan ng species na nababawasan o nawawala sa paglipas ng maraming taon. Dahil sa evolution, ang mga structure na ito ay nabawasan dahil hindi na sila kailangan o ginagamit. Gaya ng human tailbone at appendix na lumiit ang itsura kumpara sa kanilang laki noon. Pero wait! There's more! Meron din tayong tinatawag na genetic information. Ang genetic information ay ang pagkakapare-pareho ng mga genes ng species na maaaring magtukoy ng kanilang ugnayan sa isa't isa. Isang halimbawa nito ay ang pagkakaparehas ng humans at chimpanzees. Gamit ang gene sequencing, ine-encode ang insulin sa ating mga katawan. Ito ang nagpapatunay na ang humans at chimpanzees ay maaaring nanggaling sa iisang ninuno.
OMG, Kuya Elijah! Malapit pala tayo sa ibang species sa dami ng similarities natin sa isa't isa. Tama yan, Ate Maymay. Sa katunayan, ang evolution ay patuloy na nangyayari at mangyayari. Maaaring ang mga nakikita nating species ngayon ay mag-iiba na ang itsura 10 to 50 years from now. Wow! Kaya mga BFF, hanggang sa future, patuloy talagang magbabago ang lahat. Posible nga yan, Ate Maymay. Di ba, Kuya Elijah? Pero syempre, kailangan pa rin nating alagaan ng mayroon tayo sa kasalukuyan. Super duper agree ako sa'yo, Kuya Elijah! Kaya mga BFF, alam niyo na ha, tulong-tulong tayong alagaan ang ating environment. Kuya Elijah, maraming thank you sa pagsama sa amin today sa ating Eco Adventure / Investigation. Marami na naman kaming natutunan ng mga BFF natin. Walang anuman, Ate Maymay at BFFs. Dito lang ako lagi. Basta, para sa kaalamang pangkalikasan. Oh, thank you, Kuya Elijah. Bye! Bye, Ate Maymay at BFFs. See you! Bye, Kuya Elijah! BFFs! Wow, dami na naman nating baon mula kay Kuya Elijah. Kaya tara, recap muna tayo. Muli, ang mga ebidensya na nagpapatunay ng evolution ay una, homologous structure. Pangalawa, analogous structure. Pangatlo, ang vestigial structure. At pang-apat, genetic information. Alright! Check nga natin kung naalala niyo pa. Mga BFF, magpapakita ako ng mga pictures at sabihin ninyo kung ito ba ay homologous, analogous, o vestigial. Yes! Ready na ba kayo? Oh! Game na! First item, cat and human. Ang tamang sagot sa unang item ay homologous structure. Dahil ang mga pusa at mga tao ay mayroong magkaparehas na structure ng limbs at minana nila ito sa parehong ninuno. Second item, shark and penguin. Ang tamang sagot naman sa ikalawang item ay analogous structure. Dahil ang shark at ang penguin ay mayroong magkaparehas na bone structure sa kanilang flippers. Pero, hindi naman sila related o nanggaling sa parehong ninuno. Third item, appendix. Ang tamang sagot naman sa huli at ikatlong item ay vestigial structure. Dahil ang ating appendix ay mas malaki dati kaysa sa size nito ngayon. Nakuha niyo ba ang lahat ng tamang sagot, mga BFF? Wow! Very good, BFFs! BFFs, sa paglipas ng panahon, dumarami rin ang mga advancement upang mapadali at mapabilis ang ating pang-araw-araw na buhay. Ang mga ito ay nagdudulot ng pagbabago sa ating kapaligiran. At lagi nating tatandaan, mga BFF, hindi natin mapipigilan ang pagbabago dahil parte na ito ng ating mga buhay. Kaya, mahalagang matutunan natin mag-grow at mag-adapt para makasabay at makasurvive tayo sa mga pagbabagong ito. Muli, ako ito si Ate Maymay, ang inyong ultimate BFF, reminding you to love, love, love Mother Nature! Sama-sama ulit tayo sa susunod pang Eco Adventure! Bye, BFF!